May mga sandali sa buhay na alam mong hindi ka tinrato ng patas, ngunit pinili mo ang manahimik. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil naniniwala ka sa balanse. Pinanood mo habang ang iba ay lumalampas sa hangganan, binabaluktot ang katotohanan, o kinukuha ang hindi sa kanila, at sa kabila ng lahat, nanatili kang kalmado. Dinala mo ang bigat ng tahimik, nagtitiwala na alalahanin ng panahon ang lahat. Ang mensaheng ito ay para sa kaluluwang libra na naghintay, hindi alam kung kailan darating ang hustisya, kundi may paniniwalang darating ito. Dahil hindi nakakalimot ang balanse. At kapag gumalaw na ang timbangan, gagawin ito iyon ng marahan, tiyak, at pabor sayo. Kung ikaw ay isang libra at narating sayo ang mensaheng ito, unawain mo ito ng malinaw, hindi ito isang aksidente. Ang mga libra ay ginagabayan ng balanse, katotohanan, at katarungan, ngunit madalas sinusubok ng buhay ang mga halagang ito sa pamamagitan ng mga sitwasyong tila nawawala ang hustisya. Maaaring nakaramdam ka na napag-iwanan, hindi na unawaan, o hindi patas ang naging trato sayo, kahit na ibinigay mo ang pinakamalinis mong intensyon. Gayunpaman, pinili mo ang kapayapaan kaysa alitan, at pasensya kaysa paghihiganti. Ang hindi napapansin ng marami, ang katahimikan ay hindi pagsuko, ito ay pagtitiwala sa tamang oras. Ang enerhiya ng Pasko ay may dalang tahimik na kapangyarihan ng pagbabalik, isang sandali kung kailan ang mga timbangan na hindi nakikita ay muling inaayos. Hindi ito tungkol sa biglaang himala o maingay na tagumpay. Ito ay tungkol sa banayad na pagbabago na itinatama ang minsang naging mali. Ang naantala ay ngayon ay umaayon. Ang nawalan ng balanse ay dahan-dahang bumabalik sa pagkakasundo. Para sa Libra, ang hustisya ay hindi dumarating sa pamamagitan ng puwersa, ito ay dumarating sa katotohanan, tamang timing, at kalmadong katiyakan. Iyan ibigat dinedinala rin ay katahimikan. May panahon na ramdam mo ang kawalan ng balanse, kahit hindi ito napapansin ng iba. Bilang isang Libra, nararamdaman mo agad kapag may hindi patas, bago pa man ito maging malinaw sa lahat. Naramdaman mo ito sa mga pag-uusap na hindi ka pinakinggan, sa mga sitwasyong hindi pinansin ang iyong pagsisikap, o sa mga sandaling may lumampas sa hangganan ngunit walang naging pananagutan. Gayunpaman, sa halip na mag-react, pinili mo ang pagpipigil. Sinabi mo sa sarili mo na manatiling kalmado, panatilihin ang kapayapaan, huwag gambalain ang balance, kahit matagal na itong nasira. Tahimik mong dinala ang lahat ng ito. Humarap ka sa mundo ng may dignidad kahit pabaya ang iba. Nanatili kang patas kahit makasarili ang nasa paligid mo. Nagbigay ka ng pag-unawa kahit wala itong naibalik sayo. Marami ang nagkamali ng akala, inisip nilang kahinaan ang iyong katahimikan. Akala nila dahil hindi ka lumaban, hindi mo naramdaman ang kawalan ng hustisya. Ngunit nagkamali sila. Naramdaman mo ang lahat. Pinili mo lang magtiwala na hindi ikaw ang dapat mag-ingay, na ang tamang oras ang magsasalita ng mas malakas kaysa komprontasyon. May mga gabing mas mabigat ang pakiramdam. Mga sandaling napatanong ka kung pagkakamali ba ang pagiging mabait, kung masyadong malaki ang kapalit ng pagpili ng kapayapaan. Maaaring naisip mo kung bakit ang mga gumawa ng mali ay tila nakakausad, habang ikaw ay nananatili. Ngunit ang hindi mo noon nakita, ang katahimikan ay hindi paghinto. Ito ay paghahanda. Ang balanse ay nangangailangan ng pasensya, at ang hustisya ay nangangailangan ng alaala. Naitala ang bawat hindi patas na sandali. Nabilang ang bawat tahimik na sakripisyo. Ang enerhiya ng Libra ay hindi nagmamadaling ituwid ang kawalan ng balance, hinahayaan nitong lumantad ang katotohanan sa natural nitong oras. At habang ang iba ay umuusad ng walang kamalayan, ikaw ay inilalagay sa tamang posisyon. Lakas ang nabubuo sa katahimikan. Kalinawan ng unti-unting nananahan sa iyong espiritu. Ang lahat ng dinala mo ay hindi nasayang. Hinubog nito ang iyong pagkilatis. Pinatatag nito ang iyong pagpapahalaga sa sarili. At higit sa lahat, pinanatili nito ang iyong integridad. Ang hustisya ay hindi dumarating sa mga pinakamaingay, dumarating ito sa mga nanatiling kaayon ng katotohanan. At para sa Libra, ang pagkakaayong iyon ang pinakamalakas mong kapangyarihan. Kung kailan na antala ng hustisya, hindi ipinagkait. May mga sandali na pakiramdam mo ay mismong ang panahon ang naging hindi patas sayo. Ginawa mo ang lahat ng tama, ngunit tila walang gumagalaw pabor sayo. Hindi dumating ang mga sagot noong pinakakailangan mo ang mga ito. Nanatiling nakatago ang katotohanan ng mas matagal kaysa nararapat. At ang hustisya na napakahalaga sayo bilang isang Libra ay tila napakalayo, halos nakalimutan na.
Isa ito sa pinakamabibigat na aral para sa'yo, ang matutunan na ang balanse ay hindi laging agad na naitatama. Kapag ikaw ang nasa loob ng paghihintay, ang pagkaantala ay parang pagtanggi. Maaaring napatanong ka kung nakita ba ng universo ang nangyari, kung napansin ba nito ang kawalan ng balanse na ikaw lang ang nagdala. Ang makita ang iba na umuusad ng walang pananagutan, habang ikaw ay tahimik na naghihintay, ay nagdulot ng pagdududa, hindi sa mga tao, kundi sa timing mismo. Ngunit ang pagkaantala ay hindi kawalan ng hustisya. Ito ay paghahanda nito. Hindi minamadali ng universo ang pagwawasto, dahil ang madali ang hustisya ay madalas lumikha ng panibagong kawalan ng balanse. Sa halip, naghihintay ito hanggang kumpleto ang bawat piraso. Hanggang ang katotohanan ay kayang tumayo ng mag-isa nang hindi kailangang ipagtanggol. Hanggang ang mga bunga ay dumating ng natural, walang puwersa. Ang tila paghinto ay sa totoo lang pagkakaayon na nangyayari sa likod ng mga eksena. Habang ikaw ay naghihintay, nagbabago ang mga pananaw. Nabubuo ang impormasyon. Inilalantad ng mga tao ang tunay nilang pagkatao, hindi sa salita, kundi sa mga paulit-ulit na kilos. Pinahinog ng pagkaantala ang kalinawan. Kung dumating ang hustisya ng mas maaga, maaaring ito ay kulang, hindi naunawaan, o panandalian lamang. Ngunit ang naantalang hustisya ay dumarating ng buo. Para sa Libra, ang panahong ito ng paghihintay ay hindi kailanman parusa. Ito ay pagpipino. Natutunan mo ang pagkilatis sa halip na reaksyon. Karunungan sa halip na galit. Lakas sa halip na pagtutol. Sa bawat araw na pinili mo ang kalmado kaysa kabuluhan, nanatili kang kaayon ng iyong likas na pagkatao. At ang pagkakaayon na iyon ang nagbibigay daan para ang hustisya ay dumating ng tama. Ang dapat mong maunawaan ngayon, walang anuman ang nakalampas ng hindi napansin. Hindi kailanman tuluyang pumabor laban sa iyo ang timbangan. Hinawakan lamang ito sa gitna, naghihintay ng sandaling kung kailan ang pagwawasto ay magbabalik ng balanse ng walang pinsala. Hindi ipinagkait ang hustisya, iniingatan ito. At kapag ang hustisya ay iniingatan, hindi ito dumarating ng maingay. Dumarating ito ng tama. Enerhiya ng Pasko ay libanhi paggalaw ng timbangan. May dahilan kung bakit ang pagbabagong ito ay mas tahimik, mas banayad, ngunit mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan mo. Ang enerhiya ng Pasko ay hindi gumagana sa pamamagitan ng puwersa, gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapanumbalik. Ito ang panahon kung kailan unti-unting gumagaan ang bigat ng damdamin, at ang mga hindi pa nareresolbang bagay ay nagsisimulang ituwid ang sarili nang walang komprontasyon. Para sa Libra, ang enerhiyang ito ay likas na umaayon sa iyong kaluluwa. Ang balanse ay hindi mo hinahabol, nakikilala mo ito kapag bumalik na. Maaaring hindi mo agad mapansin ang pagbabago. Hindi ito dumarating bilang isang dramatikong pahayag o isang perpektong paghingi ng tawad sa tamang oras. Sa halip, nagsisimula ito ng marahan. May nabubuong realisasyon sa isip ng iba. Ang isang sitwasyong dating tila nakatigil ay nagsisimulang gumalaw. Ang isang hindi patas na dinamika ay nawawalan ng kapit. Ang mga timbangan na minsang mabigat ang bagsak laban sa iyo ay unti-unting inaayos ang sarili, dahan-dahan, sinasadya, at eksakto. Ang Pasko ay may dalang mapagnilay na dalas. Bumabalik tanaw ang mga tao sa kanilang mga pinili. Muling sinusuri ang mga kilos na minsang ipinagtanggol. Ang mga hindi naging patas sa iyo ay maaaring makaramdam ng bigat ng mga bagay na kanilang binaliwala, hindi dahil hiniling mo ito, kundi dahil may paraan ang katotohanan na muling lumitaw kapag bumabagal ang lahat. At sa panahong ito, bumabagal nga ang mga bagay, sapat para magsalita ang konsensya. Para sa iyo, ang pagbabagong ito ay parang ginhawa kaysa tabumpay. Isang malalim na paghinga. Isang pakiramdam na hindi mo na kailangang buhatin ang lahat ng mag-isa. Humuhupa ang emosyonal na tensyon. Nawawala ang palagiang pangangailangang manatiling matatag. Napagtatanto mo na ang pagiging patas ay hindi nangangailangan ng walang tigil mong pagbabantay, kundi ng pagkakaayon. At ang pagkakaayong iyon ang eksaktong nangyayari ngayon. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi kailanman iyon ang layunin. Ang hustisya ng Libra ay malinis. Itinatama nito ng walang kalupitan. Ibinabalik nito ang ayos ng walang kahihiyan. Hindi interesado ang universo na parusahan ang iba para sa iyo, interesado itong ibalik ang balanse sa iyong buhay. At ang balance ay nangangahulugang hindi ka na inilalagay sa mga sitwasyong kailangan mong mag-overextend, mag-overgive, o mag-overcompensate. Ang dating mabigat ay nagiging magaan.
Ang tila hindi natatapos ay nagsisimulang humupa. Kahit hindi magbago ang mga pangyayari sa magdamag, nagbabago ang panloob mong timbangan. Humihinto ka sa pagdududa sa iyong halaga. Humihinto ka sa paulit-ulit na pagbabalik sa nakaraan. Humihinto ka sa pagdadala ng responsibilidad na hindi naman kailanman sayo. Ang enerhiya ng Pasko ay hindi binubura ang nakaraan, iniilagay ka nito sa tamang posisyon kaugnay nito. Hindi ka na nasa ilalim ng bigat ng kawalan ng hustisya. Nakakatayo ka na sa parehong antas nito, pinapanood itong ituwid ang sarili ng natural. Nangyayari na ang pagbabago. Tahimik, banayad, at eksakto sa paraang nararapat. Hustisya ng walang paghihiganti. Isa sa mga pinaka-naiintindihang maling katotohanan tungkol sa hustisya ay ito, hindi nito kailangan ang galit para umiral. Bilang isang libra, hindi ka kailanman nilikha para labanan ang kawalan ng balanse sa pamamagitan ng agresyon. Mas tahimik palagi ang iyong kapangyarihan kaysa roon. Habang ang iba ay agad nagre-react, ikaw ay nag-obserba. Habang ang iba ay naghahangad ng paghihiganti, ikaw ay naghihintay. At sa paghihintay na yon, may mas makapangyarihang nagaganap. Ang paghihiganti ay humihingi ng enerhiya. Ikinakabit ka nito sa mismong kawalan ng hustisyang nakasakit sa iyo. Ngunit ang tunay na hustisya ay pinalalaya ka mula sa koneksyong iyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka kailanman hiningi ng universo na magpatunay ng anuman, magpaliwanag ng sarili, o ilantad ang sinuman. Ang hiningi lamang nito ay manatili kang kaayon. Manatiling tapat. Huwag maging katulad ng nakasakit sa iyo. At ginawa mo yon kahit mahirap. Ang nangyayari ngayon ay hindi nagmumula sa komprontasyon. Ito ay nagmumula sa realisasyon. Nagsisimulang makita ng mga tao ang mga sitwasyon ng iba. Nagbabago ang mga naratibo. Ang mga kilos na minsang hindi napansin ay biglang kinu-question. Hindi dahil nagsalita ka, kundi dahil ang katotohanan ay nahihinog sa sarili nitong oras. At kapag nahinog na ito, hindi na nito kailangan ang boses mo para patunayan ang sarili. Dito nagiging malinis ang hustisya. Walang sigawan. Walang pampublikong pagwawasto. Walang dramatikong paghingi ng tawad. Sa halip, tahimik na bumabalik ang respeto. Banayad na nagbabago ang dinamika ng kapangyarihan. Ang taong minsang pakiramdam ay may karapatang tratuhin ka ng hindi patas ay wala na sa posisyong iyon. Maaaring hindi nila ito aminin ng malakas, ngunit ramdam nila ito. At ang panloob na kamalayang iyon ay mas tumatagal kaysa sa anumang pinilit na pananagutan. Para sa iyo, ang gantimpala ay kapayapaan. Hindi mo na kailangang balikan ang mga lumang sandali o ipagtanggol ang mga naging desisyon mo. Hindi mo na kinu-question kung sobra kang naging mabait, masyadong matyaga, o labis na mapagpatawad. Nauunawaan mo na ngayon na ang pagpipigil ay hindi kahinaan, ito ay karunungan. Hinayaan mong gawin ng balanse ang gawain nito nang walang panghihimasok. Ang hustisya ng walang paghihiganti ang pinakamataas na anyo ng balanse. Itinatama nito ang sitwasyon nang hindi sinasaktan ang iyong espiritu. Ibinabalik nito ang kaayusan nang hindi lumilikha ng panibagong sugat. At higit sa lahat, iniiwan ka nitong mas magaan kaysa dati. Umuusad ka ng walang kapaitan, walang natitirang emosyonal na bigat, walang hindi natapos na usapin. Ito ang dahilan kung bakit pinagkatiwalaan ka ng universo sa pasensya. Hindi lahat kayang maghintay nang hindi tumitigas ang puso. Hindi lahat kayang manatiling patas habang tinatrato ng hindi patas. Ngunit kaya ito ng libra. At dahil ginawa mo yon, dumarating ang hustisya hindi bilang reaksyon, kundi bilang resolusyon. Hindi mo kailangan ng closure mula sa iba. Nagsalita na ang balanse. Iyan din nagbabago para si Libra kapag bumalik ang balanse. Kapag ang balanse ay tuluyang bumalik, hindi ito dumarating ng may ingay o selebrasyon. Tahimik itong nananahan, binabago ang paraan ng pagtugon ng buhay sa iyo. Ang unang pagbabagong mapapansin mo ay panloob. Ang palagiang tensyon na dala mo, ang pangangailangang magpaliwanag, ipagtanggol ang sarili, at manatiling composed sa gitna ng pressure, ay unti-unting nawawala. Mas magaan ang pakiramdam mo, hindi dahil naglaho ang nakaraan, kundi dahil wala na itong kapangyarihan sa iyo. Sa labas, bumabalik ang respeto sa banayad na paraan. Iba na ang pakikinig ng mga tao. Mas mabigat ang bigat ng mga salita mo kahit hindi ka nagtataas ng boses. Ang mga sitwasyong dati ay hinihingan ka ng labis na kompromiso ay hindi na humihingi nito. Hindi ka na inilalagay sa mga posisyong kailangan mong mag-overextend para lang mapanatili ang pagkakasundo.
Ang balanse ay pagiging patas, hindi sakripisyo. At ngayon, ibinabalik iyon ng buhay sa'yo. Emosyonal na kalinawan ang pumapalit sa kalituhan. Humihinto ka sa paulit-ulit na pagbalik sa mga lumang usapan sa isip mo. Humihinto ka sa pagtanong kung ano pa ang dapat mong ginawa. Ang closure ay dumarating hindi sa pamamagitan ng paliwanag, kundi sa pag-unawa. Malinaw mong nakikita kung sino ang kaayon mo at kung sino ang hindi. At sa halip na kapaitan, may kalmadong pagtanggap. Sapat na ang pag-alam. Likas na nagbabago ang dinamika ng kapangyarihan. Ang taong minsang may upper hand ay nawawala ng impluensya, hindi dahil sa alitan, kundi dahil nawawala ang kahalagahan. Hindi ka na umiikot sa kanilang kilos. Bumabalik ang enerhiya mo sa tamang sentro, nakasentro, kalmado, at may respeto sa sarili. Isa ito sa pinakamahalagang pagbabago para sa Libra, ang mabawi ang balanse sa mga relasyon ng walang komprontasyon. Umaayon din ang mga oportunidad sa bagong paraan. Umaakit ka ng mga sitwasyong kaayon ng iyong pagiging patas, hindi ng mga sumusubok dito. Mas madali ang mga desisyon. Mas malinaw ang mga pagpili. Muli mong pinagkakatiwalaan ang sarili mo, hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil hindi mo na kinukwestiyon ang iyong halaga. Tahimik na ibinabalik ng hustisya ang kumpiyansa. Marahil ang pinakamahalagang pagbabago ay ito, hindi ka na natatakot sa kawalan ng balanse. Nauunawaan mo na ngayon na kapag ang mga bagay ay tumagilid ng hindi patas, ang pagwawasto ay hindi may iwasan. Laging bumabalik ang balanse para sa Libra, hindi dahil hinihingi mo ito, kundi dahil ikaw mismo ang nagtataglay nito. At kapag isinabuhay mo ang balanse, walang magagawa ang buhay kundi ibalik ito sa'yo. Ang nagbabago ay hindi lang ang mga nangyayari sa'yo, kundi kung paano ka tumatayo sa loob ng mga ito. At iyon ang nagbabago ng lahat. Habang nagtatapos ang kabanatang ito, may isang katotohanang dapat mong dalhin, hindi kailanman nawala ang balanse, nag-aantay lamang ito. Lahat ng iyong pinagdaanan, bawat sandali ng katahimikan, bawat karanasang hindi patas, ay may layunin ngayon pa lamang luminaw. Hindi nagmamadali ang hustisya, at hindi ito dumarating para magpa-impress. Dumarating ito para ibalik ka sa sarili mo. At ang pagbabalik na iyon ay nangyayari na ngayon. Hindi ka na ang dating ikaw na kailangang magtiis ng tahimik nang hindi alam kung bakit. Ikaw na ngayon ang nakasaksi kung paano pinangangalagaan ng pasensya ang integridad. Natutunan mo na ang pagiging patas ay hindi nangangailangan ng walang tigil na pagsisikap, kundi ng pagkakaayon. Kapag nanatili kang kaayon ng katotohanan, ang universo ang umaako sa pagwawasto. At ginawa na nito iyon, banayad ngunit matatag. Mula ngayon, hindi mo na kailangang lumingon na may pagdududa. Hindi na tinutukoy ng nakaraan ang iyong posisyon. Tinuruan ka nito ng pagkilatis, pinatibay ang paggalang mo sa sarili, at nilinaw kung ano talaga ang ibig sabihin ng balanse. Hindi ka narito para buhatin ang bigat ng iba, ayusin ang kanilang mga pagkakamali, o ipagtanggol ang sarili mong kabutihan. Narito ka para mamuhay sa pagkakasundo, una sa sarili mo. Ang susunod na darating ay maaaring hindi mukhang dramatiko sa iba, ngunit mararamdaman mo itong lubos na tama. Kapayapaan ang papalit sa tensyon. Katiyakan ang papalit sa mga tanong. Tiwala ang papalit sa takot. Makikilala mo ang balance hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil wala ng pakiramdam na pinipilit. Tandaan mo ito, hindi kailangan ng hustisya ang dalit mo. Kailangan nito ang iyong kalmado. Kailangan nito ang iyong pagiging pare-pareho. At naibigay mo na yon. Nakaayos na ang mga timbangan. Nakapirmi na ang aral. At malaya ka nang magpatuloy ng hindi dinadala ang hindi kailanman sayo. Para sa Libra, laging bumabalik ang balanse. Hindi maingay. Hindi biglaan. Ngunit buo. Magtiwala sa mga umaayon ngayon. Pasensya ang papel mo. Ang universo na ang bahala sa iba.